Ang 10 pangunahing pagkakabigo ng pamumuno, ibinaling natin ngayon ang ating atensyon sa 10 pinakakaraniwang pagkukulang ng mga pinuno dahil ito ay kasing halaga na malaman kung ano ang hindi dapat gawin at kung ano ang dapat gawin. 1. Hindi makapag-organisa ng mga detalye. Ang mabisang pamumuno ay nangangailangan ng kakayahang ayusin at maunawaan ang mga detalye. Walang tunay na pinuno na masyadong abala upang gampanan ang anumang mga responsibilidad sa pamumuno. Ito ay isang pag-amin ng kawalan ng kakayahan kapag ang isang tao, siya man ay isang pinuno o isang tagasunod, ay nagsasaad na siya ay napakaabala upang baguhin ang kanyang mga plano o tugunan ang anumang emergency. Ang isang matagumpay na pinuno ay dapat na dalubhasa sa lahat ng aspeto ng kanyang posisyon. Natural, dapat niyang linangin ang ugali ng pag-delegate ng mga detalye sa mga karampatang tenyente. 2. Pagbigo na magbigay ng mababang serbisyo. Kapag ang sitwasyon ay nangangailangan nito, ang tunay na mahusay na mga pinuno ay handang gawin ang anumang hilingin nila sa ibang tao. Ang pinakamahusay sa gitna ninyo ay magiging manggagawa ng lahat, ay isang katotohanan na ang bawat may kakayahang pioneer. Pansinin at pansinin. 3. Pag-asa ng bayad para sa kanilang alam, hindi ang ginagawa nila dito. Ang mga lalaki ay hindi binabayaran ng mundo para sa kung ano ang kanilang alam ito. Binabayaran sila para sa kung ano ang kanilang ginagawa o simulan ang iba na gawin. 4. Pangamba sa tunggalian mula sa mga tagasunod. Ang pinuno na nag-aalala na ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay maaaring magtagumpay sa kanyang posisyon ay halos tiyak na makakatanggap ng pag-aalala sa isang punto. Ang may kakayahang pioneer ay nagsasanay. Mga mag-aaral kung kanino maaari niyang italaga, kusang loob, ang alinman sa kanyang mga subtleties. Posisyon. Sa ganitong paraan lamang makakalat ang isang pinuno, makapaghahanda sa maraming lugar, at tumuon sa maraming bagay ng sabay-sabay. Ang mga lalaki ay binabayaran ng higit para sa kanilang kapasidad na mag-udyok sa iba na gumanap kaysa sa posibleng kikitain nila sa kanilang sarili. Ito ay isang universal na katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa kanyang trabaho at karisma, ang isang epektibong pinuno ay maaaring makabuluhang mapalakas ang kahusayan ng iba at mag-udyok sa kanila na magbigay ng higit at mas mahusay na serbisyo kaysa sa magagawa nila nang wala ang kanyang tulong. 5. Kawalan ng pagkamalikhain. Ang pinuno ay hindi makakatugon sa mga emerhensya o makakagawa ng mga estratehiya upang epektibong pangunahan ang kanyang mga tagasunod kung siya ay kulang sa imahinasyon. 6. Pagkakasarili. Ang sama ng loob ay tiyak na susunod sa isang pinuno na kumukuha ng kredito para sa gawain ng kanyang mga tagasunod. Itinatanggi ng namumukod tanging pinuno na nakatanggap siya ng anumang parangal. Dahil batid niya na ang karamihan sa mga tao ay magsusumikap para sa papuri at pagkilala kaysa sa pera lamang, siya ay nasisiyahan na makita ang kanyang mga tagasunod na tumatanggap ng mga karangalan kapag sila ay ipinagkaloob sa kanila. 113. 7. Intemperance. Ang mga taga-suporta ay hindi itinuturing na labis. Pioneer. Bilang karagdagan, ang lahat ng anyo ng kawalan ng pagpipigil ay nagsasapanganib sa tibay at sigla ng mga taong nakikibahagi sa kanila. 8. Kawalan ng katapatan. Posible na ito ay dapat na nasa tuktok ng listahan. Ang pioneer na hindi tapat sa kanyang tiwala at sa kanyang mga kasama. Ang mga nasa itaas niya at ang mga nasa ilalim niya ay hindi makakasabay sa kanya. Pangangasiwa. Ang pagtataksil ay nagpapalabas na ang isa ay mas mababa kaysa sa alabok ng lupa at nagdudulot ng paghamak na narapat sa kanyang sarili. Kawalan ng debosyon ay isa sa mga makabuluhang dahilan ng pagkabigo sa iba't ibang katayuan sa lipunan. 9. Ang diin sa otoridad ng pamumuno. Ang mabisang pinuno ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagasunod sa halip na tangkaing pukawin ang takot sa kanila. Ang pioneer na nagtatangkang masilaw sa kanya. Ang mga sumusunod sa kanyang posisyon ay medyo malapit sa otoridad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kung ang isang pinuno ay tunay na pinuno, hindi na niya kailangang ipakita ito sa pamamagitan ng paggawa ng anupaman maliban sa pagpapakita ng empatya, pag-unawa, pagiging patas,
at na alam niya ang kanyang trabaho. 1-0 Halimbawa ng pamagat upang matamo ang respeto ng kanyang mga tagasunod. Ang karampatang pinuno ay hindi nangangailangan ng anumang titulo yung gumagawa din. Marami sa kanyang pamagat sa pangkalahatan ay may kaunti pang salungguhitan. Lahat ng gustong pumasok sa opisina ng tunay na pinuno ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng mga pintuan, at ang kanyang workspace ay hindi formal o maluho. Ang mga ito ay kabilang sa ang mas normal sa mga dahilan para sa pagkabigo sa otoridad. Ang pagkabigo ay maaaring sanhi ng alinman sa mga bahid na ito. Mag-concentrate sa rundoon ng maingat kung sakaling ikaw. Subukan ang otoridad at siguraduhin na ikaw ay liberated mula sa mga pagkukulang. Ilan sa mabuti na larangan kung saan ang bagong pamumuno ay kailangan bago tapusin ang kabanatang ito. Nais naming ituon ang iyong pansin sa ilan sa mga mayabong na larangan kung saan nagkaroon ng pagbaba sa pamumuno at kung saan ang bagong uri ng pinuno ay maaaring makatuklas ng saganang pagkakataon. Una, sa larangan ng mga isyong pampamahalaan, mayroong pinakapatuloy na interes para sa mga bagong pioneer, isang interes na walang ipinapakita sa ilalim ng krisis. Lumilitaw na ang karamihan ng mga politiko ay naging mataas na antas, legal na mga racketeer. Sinira nila ang makinarya ng industriya at negosyo at nagtaas ng buwis hanggang sa puntong hindi na kaya ng mga tao ang pasanin. Pangalawa, ang industriya ng pagbabangko ay sumasailalim sa pagbabago. Halos nawalan na ng tiwala ang publiko sa mga pinuno sa larangang ito. Ang mga bangkero ay nagpasimula na ng reforma pagkatapos na kilalanin ang pangangailangan nito. Pangatlo, ang negosyo ay nangangailangan ng mga bagong pinuno. Sa halip na mag-isip at kumilos ayon sa mga equation ng tao, ang nakaraang henerasyon ng mga pinuno ay nag-isip at lumipat sa mga tuntunin ng mga dibidendo. Para mabuhay ang isang leader ng industriya sa hinaharap, dapat niyang tingnan ang kanyang sarili bilang isang quasi-public official na may responsibilidad na pamahalaan ang kanyang tiwala upang walang individual o grupo ang magdusa. Ang mga manggagawa ay hindi na biktima ng pagsasamantala. Isa-isip ito para sa lalaking gustong maging pinuno sa negosyo, industriya, o paggawa. Pang-apat, ang lider ng relihiyon sa hinaharap ay mapipilitan na hindi gaanong bigyang pansin ang patay na nakaraan at hindi pa isinisilang na hinaharap at higit na pansin ang temporal na pangangailangan ng kanyang mga tagasunod sa paglutas ng kanilang personal at pinansyal na mga isyu sa kasalukuyan. Panglima, sa mga tungkulin ng regulasyon, gamot at pag-aaral, isang bago tatak ng inisyatiba at medyo, ang mga bagong pioneer ay magiging isang kailangan. Sa larangan ng edukasyon, lalo na ito. Sa hinaharap, ang pinuno sa larangang iyon ay dapat maghanap ng mga paraan upang turuan ang mga tao kung paano gamitin ang impormasyong natutunan nila sa paaralan upang magamit. Dapat mas tumutok siya sa practice kaysa sa teorya. Pang-anim, sa larangan ng pamamahayag, mangangailangan ng mga bagong pinuno. Ang mga papel na kumakatawan sa mga bagay na darating, upang maidirekta ng epektibo, ay dapat nahiwalay sa pambihirang karangalan at naibsan sa paglalaan ng nagpo-promote. Dapat silang huminto sa paglilingkod bilang mga propagandista para sa mga negosyong nag-sponsor ng kanilang mga kolumn sa advertising. Ang uri ng papel na namamahagi ng kabalbalan at bulgar na mga larawan ay sa huli ay pupunta sa paraan ng lahat. Kapangyarihang nagpapababa sa isipan ng tao. Gayunpaman, ang mga ito ay isang pares ng mga patlang kung saan nagbubukas ng mga pintuan para sa bago. Ang mga pioneer at isa pang tatak ng administrasyon ay kasalukuyang naa-access. Ang mundo ay dumaan sa mabilis na pagbabago. Bilang resulta, kinakailangang ayusin ang media na ginagamit upang isulong ang mga pagbabago sa pag-uugali ng tao. Ang media ng artikulong ito ay ang mga, higit sa iba pa, ang nagtatakda ng takbo ng sibilisasyon. Paano mag-apply para sa isang posisyon, at kung kailan gagawin ito ang impormasyong ipinakita dito, ay ang paghantong ng maraming taon ng karanasan, kung saan libu-libong tinulungan ang mga tao sa epektibong marketing ng kanilang mga serbisyo. Bilang resulta, ito ay mapagkakatiwalaan at naaangkop.
Mga opsyon sa media para sa pagbebenta ng mga personal na serbisyo. Ang karanasan ay ipinakita na ang mga sumusunod na opsyon ay ang pinakadirekta at mahusay para sa pagkonekta sa mga mamimili at nagbebenta ng mga personal na serbisyo. Isa, Bureaus of Employment. Dapat mag-ingat sa pagpili. Mapagkakatiwalaan lamang ng mga otoridad, ang pangangasiwa nito ay maaaring magpakita ng sapat. Mga talaan ng pagkakamit ng mga katanggap-tanggap na resulta. Mayroong medyo hindi maraming ganoong departamento. 2. Advertising sa radyo, sa mga pahayagan, trade journal, at mga magasin. Ang nailalarawan na pagsasapubliko ay maaaring bilang isang panuntunan ay depende sa paglikha. Magandang resulta dahil sa mga taong nag-a-apply para sa administratibo o pamantayan. Mga posisyong may sweldo. Kapag naghahanap ng mga executive na koneksyon, ang display advertising ay mas nakakaakit dahil maaari itong ilagay sa seksyon ng pahayagan kung saan ang uri ng employer na hinahanap ay malamang na magbasa nito. Ang kopya ay dapat isulat ng isang dalubhasa na marunong magdagdag ng sapat na mga katangian ng pagbebenta upang makakuha ng mga tugon. 3. Individual na mga liham ng paggamit, pinag-ugnay sa mga partikular na kumpanya o mga tao sa pangkalahatan ay sanay na nangangailangan ng gayong mga administrasyon. Na-advertise. Palaging itype ng maayos ang iyong mga titik at lagdaan ang mga ito gamit ang kamay. Ang isang komprehensibong, maikli, o balangkas ng mga kwalifikasyon ng aplikante ay dapat nakasama sa sulat. Dapat isulat ng isang dalubhasa ang liham ng aplikasyon at ang buod ng karanasan o mga kwalifikasyon. Suriin ang mga tagubilin para sa kung paano ibigay ang impormasyon. 4. Paggamit sa pamamagitan ng mga personal na kakilala. Dapat subukan ng aplikante na lapitan ang mga potensyal na employer sa pamamagitan ng kapwa kakilala hanggat maaari. Ang diskarte na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga taong gustong kumonekta sa mga executive ngunit ayaw magmukhang naglalako sa kanilang sarili. 5. Personal na aplikasyon sa ilang mga imposisyon. Maaaring ito ay mas nakakahimok na ipagpalagay na ang kandidato ay nag-aalok sa pamamagitan ng at sa pamamagitan ng ang kanyang mga administrasyon sa nalalapit na mga boss kung saan ang isang kabuuang binubuo assertion ng ang mga kakayahan para sa posisyon ay dapat ipakilala para sa paliwanag na ang mga nalalapit na tagapamahala ay madalas na gustong makipag-usap tungkol sa mga kasosyo, ang record ng isang tao. Ang impormasyong isasama sa isang nakasulat na dali, ang maikling ito ay dapat ihanda ng may parehong pangangalaga na gagawin ng isang abogado para sa isang kaso na lilitisin sa korte. Ang isang dalubhasa ay dapat konsultahin at ang kanyang mga serbisyo ay inarkila para sa layuning ito maliban kung ang aplikante ay may karanasan sa paghahanda ng naturang mga salawal. Ang mga taong may kasanayan sa sining at psikolohiya ng advertising ay nagtatrabaho sa mga matagumpay na negosyo upang i-highlight ang mga benepisyo ng kanilang mga produkto. Ang isa na may mga individual na administrasyon na magagamit upang mabili ay dapat na gawin din ito. Ang maikling ay dapat maglaman ng mga sumusunod na detalye. 1. Edukasyon. Sa madaling sabi, ngunit tiyak na ilarawan ang iyong background sa edukasyon at ang mga paksa kung saan ka nagpakadalubhasa, kasama ang mga dahilan para sa espesyalisasyon na iyon. 2. Karanasan. Kung nagtrabaho ka sa mga posisyon na katulad ng iyong ina-applyan, tiyaking ganap na ilarawan ito at isama ang mga pangalan at address ng iyong mga dating employer. Siguraduhing malinaw na i-highlight ang anumang natatanging karanasan na maaaring mayroon ka na gagawin kang isang perpektong kandidato para sa posisyon na iyong ina-apply. 3. Mga sanggunian. Halos lahat ng negosyo ay gustong malaman ang lahat ng dapat malaman tungkol sa nakaraan, kabilang ang mga nauna ng mga nakaplanong kinatawan na naghahanap ng mga lugar ng pananagutan. Ilakip sa iyong mga maikling photostatic na kopya ng mga titik mula sa A. Ang iyong mga dating employer. B. Ang mga guro na iyong pinag-aralan. C. Kilalang mga individual na ang mga paghatol ay mapagkakatiwalaan. 4. Larawang self-portrait. Isama ang isang kamakailang hindi nakamount na larawan ng iyong sarili sa iyong brief.
5. Humanda sa isang partikular na trabaho. Lumayo sa aplikasyon para sa isang posisyon. Nang hindi naglalarawan ng tiyak na eksaktong bagay na tiyak na posisyon na iyong hinahanap. Huwag kailanman magsumite ng resume para sa isang posisyon lang na nagpapakita na kailangan mo ng partikular. Mga kakayahan. 6. Maging tiyak tungkol sa iyong mga kwalifikasyon para sa trabahong iyong ina-applyan. Ilarawan ng detalyado kung bakit sa tingin mo ay angkop ka para sa trabahong iyong ina-applyan. Ang application ay dito. Higit sa ano paman, tutukuyin nito ang antas ng pagsasaalang-alang na matatanggap mo. 7. Ipanukala na humarap sa probasyon. Kung determinado kang kunin para sa posisyon kung saan ka nag-a-apply, magiging pinakamabisa para sa iyo na mag-alok na magtrabaho ng libre sa loob ng 1 linggo, 1 buwan, o para sa isang mahabang panahon para masuri ng iyong potensyal na employer. Ang halaga mo. Bagamat ito ay tila isang radikal na ideya, ipinakita ng karanasan na halos palaging nananalo ito ng kahit isang pagsubok. Sapat na ang pagsubok kung sigurado ka sa iyong mga kwalifikasyon. Bukod dito, ang pagtanggap ng naturang alok ay nagpapakita na ikaw ay may tiwala sa iyong kakayahang punan ang posisyon na iyong ina-applyan. Ito ay gumagawa ng maraming kahulugan. Kung tinanggap ang iyong alok at tinupad mo ito, malamang na mabayaran ka para sa iyong panahon ng probation. Linawin kung paano nakasalalay ang iyong deal sa A. Ang iyong pagtitiwala sa sarili na kaya mong punan ang posisyon. B. Ang iyong tiwala sa desisyon ng iyong potensyal na employer na kunin ka pagkatapos ng panahon ng pagsubok. C. Ang iyong tiyak sa pagkuha ng trabahong gusto mo. 8. Impormasyon sa negosyo ng iyong napipintong boss. Gumawa ng sapat na dami ng pananaliksik tungkol sa kumpanya bago mag-apply para sa isang posisyon upang makakuha ng masusing pag-unawa dito. Isama sa iyong aplikasyon ang kaalaman na iyong natamo sa larangang ito. Ito ay magpapakita ng iyong imahinasyon at tunay na interes sa posisyon na iyong ina-applyan na magiging kahanga-hanga. Alalahanin na hindi ang abogado nakakaalam ng pinakamaraming regulasyon, gayunpaman ang taong pinakamahusay na naghahanda sa kanyang kaso na nanalo. Kung ang iyong kaso ay inihanda at ipinakita ng tama, ikaw ay nanalo ng higit sa kalahati ng labanan mula sa simula. Subukang huwag matakot na gawing sobrang haba ang iyong brief. Ang mga manager ay ang parehong halaga ng masigasig sa pagbili ng mga administrasyon ng napakakaya. Mga kandidato habang ikaw ay nasa pagkuha ng negosyo. Sa katunayan, ang kakayahan ng pinakamatagumpay na mga tagapag-empleyo na pumili ng mga karampatang tenyente ay higit na dapat sisihin sa kanilang tagumpay. Kinakailangan nila ang lahat ng magagamit na data. Isa pang bagay na dapat tandaan, kalinisan sa pagkakaayos ng iyong maikling ay magpapakita na ikaw ay isang maingat na individual. Tumulong ako sa paghahanda ng mga salawal para sa mga kliyente na kapansin-pansin, at hindi karaniwan na humantong sila sa trabaho ng aplikante nang walang personal na panayam. Sa punto na ang iyong maigsi ay tapos na, ito ay maginhawang limitahan ng isang may karanasang fastener at nilagyan ng sulat ng isang craftsman o printer tulad ng sumusunod. Maikling ng mga kakayahan ni Robert K. Smith. Going after the job of private secretary to the pinuno ng The Clear Organization, Inc. Baguhin ang mga pangalan sa tuwing ipapakita ang maikling. Tinitiyak ng individual na pagpindot na ito na mag-order ng pagsasaalang-alang. Ang iyong brief ay dapat na maayos na naitype o mimeograph sa pinakamahusay na papel na makikita mo, na nakatali ng mabigat na papel na pabalat ng libro. Ang binder ay dapat palitan, at ang tamang pangalan ng kumpanya ay dapat idagdag kung ito ay ipapakita sa higit sa isang kumpanya. Sa isa sa mga pahina ng iyong brief, i-paste ang iyong litrato. Sundin ng eksakto ang mga direksyong ito, pagandahin ang mga ito saan man ka madala ng iyong imahinasyon. Nang may pag-iingat, pinangangalagaan ng mga matagumpay na tindero ang kanilang sarili. Sila. Unawain na ang mga unang damdamin ay nagtatagal. Ang iyong brief ay ang iyong sales rep. Bigyan ito ng magandang suit ng mga damit upang gawin itong kakaiba sa lahat ng bagay na nakita ng iyong potensyal na employer sa isang aplikasyon para sa isang trabaho.
Kung ang posisyon na gusto mo ay sulit, dapat mong ituloy itong mabuti. Bilang karagdagan, kung iharap mo ang iyong sarili sa isang tagapag-empleyo sa paraang nagpapakita ng iyong sariling katangian at humahanga sa kanya, malamang na makatanggap ka kaagad ng higit na kabayaran para sa iyong mga serbisyo kaysa kung nag-apply ka para sa trabaho sa karaniwang paraan. Kung naghahanap ka ng trabaho sa pamamagitan ng isang trabaho o ahensya ng advertising, ipagamit sa ahente ang mga kopya ng iyong brief para ipromote ang iyong mga serbisyo. Makakatulong ito sa iyo na makakuha ng higit na atensyon mula sa ahente at mga potensyal na employer. Mga tagubilin para makuha ang tiyak na posisyon na gusto mo. Pinahahalagahan ng lahat ang paggawa ng uri ng trabaho kung saan siya ay perpekto. Magkasya. Ang mga manunulat ay nasisiyahan sa pagsusulat, ang mga manggagawa ay nasisiyahang magtrabaho gamit ang kanilang mga kamay, at ang mga artista ay nasisiyahan sa pagpipinta. Ang mga taong may hindi gaanong malinaw na mga kasanayan ay may mga kagustuhan para sa mga partikular na industriya at negosyo. Kung mayroong isang bagay na mahusay ang Amerika, nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga trabaho, kabilang ang mga nasa pagmamanupaktura, marketing, at pagbubungkal ng lupa. Una, maging napaka-espesipiko tungkol sa uri ng trabahong gusto mo. Maaari mong magawa ang posisyon kung wala pa ito. Pangalawa, piliin ang tao o negosyo kung saan mo gustong magtrabaho. Pangatlo, suriin ang mga patakaran ng iyong potensyal na tagapag-empleyo, kawani, at mga pagkakataon para sa pagsulong. Pang-apat, tukuyin kung ano ang maaaring mong mag-alok sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong sarili, sa iyong mga kakayahan, at gumawa ng mga estratehiya para sa paghahatid ng mga benepisyo, serbisyo, inobasyon, at konsepto na pinaniniwalaan mong magtatagumpay. Panglima, isantabi ang katagang trabaho, huwag pansinin kung mayroong isang pagbubukas. Isantabi ang routine ng pagtatanong, may trabaho ka na ba para sa akin? Tumutok sa kung ano ang maaari mong ialok. Pang-anim, kapag nasa tuktok ng listahan ng prioridad ang iyong kaayusan, ayusin gamit ang isang may karanasan na may akda upang isulat ito sa makinis na istruktura at sa buong detalye. Ikapito, siya na ang bahala sa iba kung ibibigay mo ito sa tamang tao na may otoridad. Ang mga lalaking maaaring mag-alok ng isang bagay na may halaga, gaya ng mga ideya, serbisyo, o koneksyon, ay hinahanap ng bawat negosyo. Ang taong may malinaw na diskarte na makikinabang sa kumpanya ay may puwang sa bawat negosyo. Ang linya ng sistem na ito ay maaaring mangailangan ng ilang araw o mahabang panahon ng dagdag oras, gayunpaman ang pagkakaiba sa sweldo, sa pagpapatuloy, at sa pagkuha. Ang pagkilala ay makakapagtipid ng mahabang panahon ng mahirap na trabaho sa maliit na kabayaran. Tinatangkilik nito ang maraming mga benepisyo. Ang pangunahing isa ay na ito ay madalas na makatipid mula 1 hanggang 5 taon ng oras sa pagdating sa isang napiling layunin. Maliban, syempre, para sa anak ng boss, lahat ng nagsisimula o pumasok sa kalagitnaan ng hagdan ay ginagawa ito ng may maingat na pagpaplano. Ang mas mahusay na diskarte para sa advertising administration, mga trabaho ay kasalukuyang mga asosasyon. Ang mga taong nagbebenta ng kanilang mga administrasyon para sa pinakamalaking benepisyo. Ang kinabukasan ay dapat malasahan ang kagilagilalas na pagbabagong naganap. Tungkol sa koneksyon sa pagitan ng negosyo at manggagawa. Ang Golden Rule, hindi ang Rule of Gold, ang magiging pinakamahalagang salik sa marketing ng produkto at personal na serbisyo sa hinaharap. Ang hinaharap na koneksyon sa pagitan ng mga negosyo at kanilang. Ang mga manggagawa ay magiging higit sa ideya ng isang organisasyon na binubuo ng A. Ang employer, B. Ang empleyado, C. Ang pampublikong kanilang pinaglilingkuran. Ang bagong paraan ng pagmemerkado ng mga personal na serbisyo ay tinutukoy bilang bago para sa ilang kadahilanan. Una, ang employer at ang empleyado sa hinaharap ay ituturing na kapwa-empleyado na ang layunin ay maglingkod sa publiko ng mabisa. Noong nakaraan, ang mga tagapag-empleyo at empleyado ay nakikipagtawaran sa isa't isa na gumagawa ng pinakamahusay na mga deal na magagawa nila nang hindi namamalayan na, sa huli,
sila ay talagang nakikipagtawaran sa gastos ng pampublikong kanilang pinaglilingkuran. Ang isang nasugatan na publiko na ang mga karapatan ay nilabag sa bawat direksyon ng mga sumisigaw para sa individual na mga pakinabang at kita ay ginamit ang depresyon bilang isang malakas na protesta. Sa punto kung kailan ang basura ng ang pagbagsak ay natipon at ang negosyo ay magiging sa pamamagitan ng muling pagtatatag upang ayusin, ang dalawang amo at manggagawa ay gagawin. Madama na hindi sila sa pangkalahatan ay pinapaboran na magmaneho. Deal sa kapinsalaan ng mga kanilang sila. Maglingkod. Ang publiko ang magiging tunay na tagapag-empleyo ng hinaharap. Kung sino man ang gustong mabisang mag-market ng mga personal na serbisyo, ito dapat ang kanilang pangunahing prioridad. Ang bawat rails ng tren sa Estados Unidos ay nagkakaroon ng mga problema sa pananalapi. Sino ang hindi maaalala ang oras kung kailan ang mga mamamayan na nagtanong tungkol sa oras ng pag-alis ng tren sa opisina ng tiket ay biglang itinuro sa bulletin board sa halip na magalang na ibigay ang impormasyon? Nagkaroon din ng pagbabago ng panahon para sa mga kumpanya ng kotse sa kalye. Sa hindi masyadong malayong nakaraan, ipinagmamalaki ng mga konduktor ng sasakyan sa kalye ang pakikipagtalo sa mga pasahero. Ang bus na may driver na, the last word in politeness, ang naghahatid ng mga pasahero sa halip na mga streetcar dahil marami sa mga rails ang naalis. Ang mga riles ng mga sasakyan sa kalye ay kinakalawang dahil sa kapabayaan o nakuha na sa buong bansa. Kahit sa ang lugar ay naroroon pa rin ang mga sasakyan sa kalsada. Aktibidad, ang mga manlalakbay ay maaari na ngayong sumakay ng walang pagtatalo at maaaring isa pa. Granizo ang sasakyan sa block at gagawin ng motorman. Kunin mo siya. Anong pagbabago sa panahon? Iyon lang ang sinusubukan kong bigyang diin. May mga pagbabagong naganap. Bilang karagdagan, ang pagbabago ay makikita hindi lamang sa mga sasakyan sa kalye at mga tanggapan ng riles, kundi pati na rin sa iba pang mga lugar ng pang-araw-araw na buhay. Ang patakaran ng public down ay hindi na naugnay. Ang patakaran ng "We are obligingly at your service, sir," ay pumalit na. Sa panahong ito ng mabilis na pagbabago sa nakalipas na ilang taon, ang mga bangkero ay nakakuha ng ilang kaalaman. Sa ngayon, ang hindi magalang na pag-uugali sa bahagi ng isang opisyal ng bangko o empleyado ay hindi halos kasing karaniwan noong 100 taon na ang nakalipas. Noong nakaraan, ang ilang mga bangkero, bagaman hindi lahat, syempre, ay nagtataglay ng isang kapaligiran ng pagtitipid na nakakatakot sa bawat potensyal na nanghihiram mula sa kahit na isaalang-alang ang paghingi ng pautang. Ang mga pintuan ng mahogani na ginamit ng mga bangkero upang magbarikada sa kanilang sarili ay ibinaba bilang resulta ng libu-libong pagkabigo sa bangko na naganap noong Great Depression. Kasalukuyan silang nakaupo sa mga lugar ng trabaho sa bukas, kung saan sila maaaring makita at ilipat patungo sa kusang loob ng sinumang mamumuhunan o ng sinumang individual na gustong makita sila, at ang buong kapaligiran ng bangko ay isa sa pagkamagalang at pag-unawa. Bago sila hintayin, ang mga customer ay kailangang tumayo at maghintay sa grocery sa sulok hanggang sa matapos ang proprietor na magdeposito sa bangko at matapos ang mga clerk sa pakikipag-chat sa mga kaibigan. Ang mga old-time merchants ay itinulak sa background ng mga chain store na pinamamahalaan ng mga tapat na lalaki na nag-aalaga sa lahat mula sa customer service hanggang sa pagkinis ng sapatos. Umaandar ang orasan. Ang politeness at administration ay ang mga watch expression ng marketing. Ngayon, at ilapat sa individual na nag-a-advertise ng mga individual na administrasyon kahit na mas prangka kaysa sa negosyong pinaglilingkuran niya sa kadahilan ng sa huli pagsusuri, parehong ang negosyo at ang kanyang manggagawa ay ginagamit ng ang publiko ang sila serbisyo. Binabayaran nila ang kanilang masamang paglilingkod sa pamamagitan ng pagkawala ng pribilehiyong maglingkod. Lahat tayo ay may matingkad na alaala noong panahong hinampas ng malakas ng tagabasa ng gas meter ang pinto, kaya nabasag ang mga panel. Pumasok siya nang hindi ipinaalam nang bumukas ang pinto, malinaw na nakangisi, at nagtanong, "Ano ang pinaghintay mo sa akin, lahat yan?" Ay dumaan sa pagbabago.
Ang Meterman ay kasalukuyang kumikilos bilang isang marangal na tao na, enchanted to be at your service, sir. Ang mga magagalang na tindero ng mga oil burner ay nagsagawa ng isang negosyo sa opisina ng lupa bago ang mga kumpanya ng gas na pagtanto na ang kanilang mga nakakunot na metrong mambabasa ay nag-ipon ng mga pananagutan na hindi kailanman mababayaran. Sa panahon ng downturn, nagpalipas ako ng ilang sandali sa anthracite coal locale ng Pennsylvania na tumutuon sa mga kondisyon kung saan lahat maliban sa obliterated. Ang negosyo ng carbon. Ang katotohanan na ang kasakiman sa bahagi ng mga operator at kanilang mga empleyado ay ang pangunahing salik sa pagkawala ng negosyo at trabaho ng mga operator at minero ay isa sa ilang napakahalagang pagtuklas. Ang negosyong anthracite ay biglang lumiit bilang resulta ng kasakiman ng mga operator sa kita, ang panggigipit na ginawa ng isang grupo ng mga masigasig na lider ng manggagawa na kumakatawan sa mga empleyado. Ang mga empleyado ng mga coal operator at nakipagtawaran ng husto sa isa't isa, idinagdag ang halaga ng bargaining sa presyo ng coal hanggang sa huli, na pagtanto nilang lumikha sila ng isang kahangahangang negosyo para sa mga tagagawa ng mga kagamitan sa pagsunog ng langis at krudo mga producer ng langis. Ang kabayaran ng paglabag ay lumilipas, maraming tao ang nakabasa nito sa Biblia, ngunit hindi marami ang nakaunawa sa kahulugan nito. Sa loob ng ilang taon, ang buong mundo ay pinilit na makinig sa isang sermon na pinamagatang kung ano ang ihasik ng isang tao, iyan din ang kanyang aanihin. Walang posibleng maging nagkataon lamang noong ito ay kasing laganap at kasing epektibo ng depresyon. Isang dahilan ang umiral sa likod ng depresyon. Walang anumang bagay na nangyayari ng walang dahilan. Sa pangunahing, ang dahilan para sa ang mapanglaw ay direktang nakikita sa pangkalahatang propensidad para sa pagtatangka sa pag-aani. Walang pagtatanim. Ito ay hindi dapat ihalo upang ipahiwatig na ang pagbagsak. Tumutugon sa isang ani na kung saan ang mundo ay napipilitang kunin ng wala. Pagkakaroon ng nakatanim. Ang problema ay maling uri ng mga binhi ang itinanim ng mundo. Alam ng sinumang magsasaka na hindi siya makakapagtanim ng mga dawag at mag-aani ng mga butil ng sabay-sabay. Ang mga tao sa mundo ay nagsimulang maghasik ng binhi ng paglilingkod na hindi sapat sa dami at kalidad sa sandaling sumiklab ang digmaang pandaigdig. Ang pagsisikap na makakuha ng walang pagbigay ay isang karaniwang libangan sa karamihan. Ang mga balangkas na ito ay dinadala sa pagsasaalang-alang ng mga taong mayroon. Mga individual na administrasyon upang mag-advertise, upang ipakita na tayo ay nasaan tayo, at kung ano. Kami ay, sa liwanag ng aming sariling direkta. Kung ang batas ng sanhi at epekto ay namamahala sa transportasyon, pananalapi, at negosyo, ito rin ang namamahala sa mga individual at tinutukoy ang kanilang katayuan sa ekonomiya. Paano mo nirate ang QQS? Ang mga salik na nag-aambag sa pangmatagalan at epektibong tagumpay sa marketing ng serbisyo ay nakabalangkas ng detalyado. Walang sinumang tao ang makakapag-market ng kanyang mga serbisyo ng epektibo at permanente maliban kung ang mga kadahilan ng iyon ay pinag-aaralan, sinusuri, naunawaan, at nailalapat. Ang bawat individual ay dapat na kanyang sariling personal na nagbebenta ng serbisyo. Ang halaga ng trabaho at ang tagal ng oras na ito ay naaapektuhan ng kalidad, dami, at diwa ng serbisyo. Ang formula ng QQS na nagsasaad na ang kalidad, dami, at tamang espiritu ng pagtutulungan ay katumbas ng perpektong pagtitinda ng serbisyo, ay dapat gamitin at sundin upang epektibong maibenta ang mga personal na serbisyo na nangangahulugang isang permanenteng pamilihan sa isang kasyasyang presyo sa ilalim ng kaaya-ayang mga kondisyon. Alalahanin ang QQS na recite, gayunpaman, gawin ang higit pa ilapat ito bilang A. Pagkahilig. Tingnan natin ang formula upang makita kung maaari nating malaman kung ano mismo ang ibig sabihin nito. Isa, ang terminong kalidad ng serbisyo ay tumutukoy sa iyong kakayahang isakatuparan ang bawat aspeto ng iyong trabaho sa pinakamabisang paraan na posible, palaging may layuning pataasin ang pagiging produktibo sa isip. Dalawa, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa dami ng serbisyo, tinutukoy namin ang kasanayan ng paggawa ng lahat ng iyong makakaya upang tulungan ang iba sa lahat ng oras,
na may layuning gumawa ng higit pa habang ikaw ay mas mahusay dito at mas maraming karanasan. Ang salitang ugalian ay ibinalik sa harapan. 3. Ang ugali ng kaayon, maayos na pag-uugali na maghihikayat ng kooperasyon ng mga kasama at kapwa-empleyado, ay dapat ipakahulugan bilang espiritu ng paglilingkod. Upang mapanatili ang isang permanenteng merkado para sa iyong mga serbisyo, ang kalidad at dami ng iyong serbisyo ay dapat na sapat. Ang paraan kung paano ka nagbibigay ng serbisyo o ang espiritu kung saan mo ito ginagawa ay may malaking epekto sa parehong halagang ibinayad sa iyo at sa haba ng panahon na ikaw ay nananatili sa trabaho. Sa kanyang paglalarawan ng mga salik na humahantong sa tagumpay sa marketing ng mga personal na serbisyo, binigyang diin ni Andrew Carnegie ang puntong ito ng higit sa anumang iba pa. Paulit-ulit niyang idiniin ang kahalagahan ng harmonious conduct. Binigyang diin niya na, anuman ang dami o kalidad ng kanilang trabaho, hindi sila mananatili maliban kung sila ay nagtutulungan ng maayos. Hiniling ni Emma Carnegie na maging pleasant ang mga lalaki. Pinahintulutan niyang yumaman ang maraming lalaki na nakaabot sa kanyang mga pamantayan upang ipakita na lubos niyang pinahahalagahan ang katangiang ito. Ang mga individual na hindi nag-adjust ay kailangang mag-account para sa ibang mga tao. Dahil ito ay isang kadahilanan na nagbibigay daan sa isang tao na maglingkod sa wastong espiritu, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang personalidad na nakalulugod sa mata ay binigyang diin. Ang mga ari-arian na ito ay kadalasang nakakabawi sa mga pagkukulang sa parehong kalidad at dami ng paglilingkod ng isang tao kung ang isa ay may personalidad na masaya at naglilingkod sa diwa ng harmony. Gayunpaman, ang kasiyasyang pag-uugali ay hindi maaaring matagumpay na mapapalitan ng anuman. Ang halaga ng kapital ng iyong mga serbisyo ang isang tao na ang buong kita ay nagmumula sa pagbebenta ng mga personal na serbisyo ay tulad ng isang mangangalakal bilang isang taong nagbebenta ng mga kalakal, at sila ay napapailalim din sa parehong mga tuntunin ng pag-ugali gaya ng mga taong nagbebenta ng mga kalakal. Ito ay binigyang diin dahil ang karamihan sa mga taong kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga personal na serbisyo ay nagkakamali sa pag-iisip na sila ay immune mula sa mga patakaran ng pag-ugali at mga responsibilidad na nauugnay sa mga kalakal sa marketing. Parehong employer at halos napilitan ng bagong paraan ng mga serbisyo sa marketing. Empleyado sa mga pakikipagsosyo na isinasaalang-alang ang mga karapatan ng ikatlong partido, ang publiko na kanilang sinilbilan sa pamamagitan ng mga partnership na ito. Lumipas na ang panahon ng go-getter. Siya ay pinalitan ng go-provider sa negosyo. Ang mga taktika na may mataas na presyon sa wakas ay nagsiwalat ng katotohanan. Hindi na kailanman kakailanganing ibalik ang tuktok sa kadahilanang sa hinaharap. Ang negosyo ay ididirekta ng mga estratehiya na mangangailangan ng hindi presyon. Ang halaga ng kita na maaari mong makuha sa pamamagitan ng marketing ng iyong mga serbisyo ay maaaring matukoy ang aktwal na halaga ng kapital ng iyong utak. Dahil makatuwirang ipagpalagay na ang iyong taunang kita ay nagkakahalaga ng 6% ng iyong halaga ng kapital, ang isang patas na pagtatantya ng halaga ng kapital ng iyong mga serbisyo ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpaparami ng iyong taunang kita sa 16 at 24. Cash rents para sa 6% bawat taon. Ang utak ay mas mahalaga kaysa sa pera. Karaniwan itong may mas mababang halaga. Ang mga karampatang utak ay isang anyo ng kapital na hindi maaaring ninakaw o gastusin, at kung epektibong ibinebenta, kinakatawan nila ang isang mas kanais-nais na anyo ng kapital kaysa sa kapital na kinakailangan upang magpatakbo ng isang negosyong kalakal. Ito ay dahil ang utak ay hindi maaaring permanenteng mapababa ang halaga sa pamamagitan ng mga depresyon. Higit pa rito, hanggang sa mabisang utak ay idinagdag, ang pera na kailangan para sa mga operasyon ng negosyo ay walang halaga na parang buhangin. Ang 30 mahahalagang dahilan ng pagkadismaya. Anong numero ng mga ito ang pinipigilan ka? Ang mga kalalakihan at kababaihan na gumagawa ng taos-pusong pagsisikap, ngunit nabigo, ay ang pinakamalaking trahedya sa buhay. Ang trahedya ay nakasalalay sa medyo maliit na bilang ng mga matagumpay na tao kumpara sa napakaraming karamihan ng mga nabigo.
Nagkaroon ako ng karangalan na suriin ang ilang libong lalaki at mga kababaihan, 78% sa kanila ay nauri bilang mga pagkabigo may kung ano. Lubhang mali sa isang sibilisasyon at isang kaayusan ng pagtuturo na kung saan. Lisensyado ang 78% na mga individual na magpatuloy sa buhay bilang mga pagkabigo. Gayunpaman, hindi ko ginawa. Buuin ang aklat na ito upang magbigay ng panayam sa mga kalayaan at kamalian ng mundo na mangangailangan ng isang aklat na 100 beses na mas malaki kaysa sa isang ito. Ipinakita ng aking pananaliksik na mayroong 13 pangunahing mga prinsipyo kung saan ang mga tao ay nagkakamal ng kayamanan at 30 pangunahing sanhi ng kabiguan. Ang 30 pinakakaraniwang sanhi ng pagkabigo ay tatalakayin sa kabanatang ito. Suriin ang iyong sarili point by point habang sinusuri mo ang listahan upang malaman kung gaano karami sa mga dahilan ng pagkabigo ang pumipigil sa iyo na magtagumpay. 1. Favorable heritage backstory doon. Ay malapit sa wala, lahat ng bagay na isinasaalang-alang na dapat ay posible para sa mga individual na dinala sa mundo na may kakulangan sa kakayahan sa pag-iisip. Ang tulong ng mastermind ay ang tanging paraan na iminumungkahi ng pilosopiyang ito para sa pagtagumpayan ng kapintasan na ito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito lamang ang isa sa 30 dahilan ng pagkabigo na hindi madaling ayusin ng sinuman. 2. Kawalan ng isang natatanging dahilan sa buong araw-araw na buhay. Kung ang isang tao ay walang malinaw na layunin o pangunahing layunin, hinding-hindi niya makakamit ang tagumpay. Wala sa mga taong pinag-aralan ko, 78 sa 100 ang may ganoong layunin. Baka ito ay iyon. 3. Kawalan ng motibasyon na lumampas sa normal. Ang taong walang pakialam na ayaw umasenso sa buhay at ayaw magbayad ng halaga ay walang pag-asa sa atin. 4. Edukasyon na mababang kalidad. Ito ay isang kawalan na maaaring pagtagumpayan ng madali. Ipinakita ng karanasan na ang mga individual na nakapag-aral sa sarili ay madalas na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng edukasyon. Upang maging isang edukadong tao, kailangan ng isang tao ng higit pa sa 1 degree sa kolehiyo. Ang sinumang may pinag-aralan ay natutong makamit ang kanilang mga layunin sa buhay nang hindi nilalabag ang karapatan ng iba. Ang edukasyon ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman, kundi tungkol sa paggamit ng kaalamang iyon sa isang mahusay at pare-parehong paraan. Ang mga lalaki ay binabayaran, hindi lamang para sa kung ano. Alam nila, lalo na para sa how they manage that. Na alam nila. 5. Kawalan ng pagpipigil sa sarili. Dumadaan ang disiplina. Pagpapasya. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga negatibong katangian ay dapat kontrolin. Kailangan mo munang kontrolin ang iyong sarili bago mo makontrol ang mga kondisyon. Ang self-mastery ang pinakamahirap na gawain na gagawin mo. Sa pagkakataong hindi mo matalo ang iyong sarili, ikaw ay matatalo sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng salamin, makikita mo ng sabay-sabay ang iyong matalik na kaibigan at ang iyong pinakamasamang kaaway. 6. Masamang kalusugan. Kung walang mabuting kalusugan, walang makakamit ng mahusay na tagumpay. Maaaring gamitin ang mastery at kontrol sa marami sa mga salik na humahantong sa sakit. Karamihan sa mga ito ay A. Ang pagkain ng labis sa mga pagkaing masama para sa iyong kalusugan. B. Pag-iisip sa maling paraan, pagpapahayag ng mga negatibong kaisipan. C. Hindi angkop na pag-uugaling sexual at labis na pagpapakasasa. D. Hindi nakakakuha ng sapat na ehersisyo. E. Hindi nakakakuha ng sapat na sariwang hangin dahil mali ang iyong paghinga. 7. Mga impluwensya sa kapaligiran na hindi maganda para sa mga bata. Ang puno ay lalawak habang ang sanga ay baluktot. Ang karamihan ng mga tao na may mga kriminal na tendensya ay nagkakaroon ng mga ito bilang resulta ng isang negatibong kapaligiran sa pagkabata at hindi naaangkop na mga kaibigan. 8. Pagpapalitan. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkabigo ay ito. Ang matatandang tao stalling ay nananatili sa loob ng anino ng bawat individual, hawak ang kanyang pagkakataon na sirain ang mga posibilidad ng isa. Tagumpay. Dahil naghihintay tayo ng oras para maging tama,
Para magsimulang gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang, karamihan sa atin ay dumaan sa buhay bilang mga kabiguan. Huwag mong patagalin. Hinding-hindi magkakaroon ng tama na sandali. Magsimula kung nasaan ka at magtrabaho gamit ang mga tuol na mayroon ka sa iyong pagtatapon. Habang sumusulong ka, makakatuklas ka ng mas mahuhusay na tuol. Kawalan ng pagod. Karamihan sa atin ay magaling na mga nagsisimula, ngunit nahihirapan tayong tapusin ang ating sinimulan. Bilang karagdagan, ang mga tao ay madaling sumuko kapag lumitaw ang mga unang palatandaan ng pagkabigo. Walang mabubuhay na alternatibo para sa kawalang pagod. Nalaman ng taong nagbibigay diin sa pagpupursige na ang pagkabigo ng matandang lalaki, sa kalaunan ay napapagod at umalis. Ang pagtitiyaga ay hindi tugma sa kabiguan. 1-0, negatibong karakter. Ang isang taong may negatibong personalidad at inilalayo ang mga tao mula sa kanila ay walang pagkakataon na magtagumpay. Ang kapangyarihan ay nakukuha sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng iba, at ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan. Ang isang negatibong personalidad ay hindi magtutulak sa mga tao na magtulungan. 11, ang kontrol na sexual na paghusil ay wala. Ang enerhiya ng sex ay ang pinakakahanga-hanga sa kamag-anak na dami ng mga upgrade na naglilipat ng mga individual dito mismo. Dapat itong kontrolin sa pamamagitan ng transmutation at i-convert sa ibang mga channel dahil ito ang pinakamalakas na emosyon. 12, walang kontrol pangungulila sa may para. Wala, milyon-milyong tao ang nabigo dahil mayroon silang instinct sa pagsusugal. Ang isang pag-aaral sa pag-crash ng Wall Street noong 1929 nang sinubukan ng milyon-milyong tao na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtaya sa mga margin ng stock, ay nagbibigay ng katibayan nito. 13, kakulangan ng malinaw na tinukoy na otoridad sa paggawa ng desisyon. Ang mga lalaking nagtagumpay ay mabilis na gumagawa ng mga desisyon at binabago ang mga ito ng napakabagal, kung mayroon man. Ang mga lalaking nabigo ay gumagawa ng mga desisyon ng napakabagal at madalas at mabilis na binabago ang mga ito. Magkapatid ang procrastination at indecision. Karaniwan, ang isa ay matatagpuan din kung saan matatagpuan ang isa. Bago ka nila tuluyang hogtie sa treadmill ng failure, tanggalin mo ang peres na ito. 14 na, isa, o higit pa sa 6 na pangunahing phobias. Sa isang kasunod na kabanata, sinuri namin ang mga kabalisahan na ito para sa iyo. Bago mo mabisang mai-market ang iyong mga serbisyo, kailangan mong makabisado ang mga ito. 15, ang pagpili ng maling kapareha sa isang kasal. Ito ay isang pinakanormal na dahilan para sa pagkabigo. Ang pag-aasawa ay nagdadala sa mga tao sa malapit na pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang pagkabigo ay malamang na mangyari sa hinaharap maliban kung ang relasyon na ito ay magkatugma. Bukod pa rito, ito ay magiging isang anyo ng kabiguan na minarkahan ng paghihirap at kalungkutan na binubura ang lahat ng mga indikasyon ng sigasig. 16 na, sobrang pag-iingat. Ang individual na naglalaro nito ng ligtas. Sa pangkalahatan ay kailangang kunin ang anumang natitira kapag ang iba ay sa pamamagitan ng pagpili. Ang labis o kulang sa pag-iingat ay parehong nakakapinsala. Parehong mga limitasyon na dapat protektahan. Laban sa ang pagkakataon ay naroroon sa bawat aspeto ng buhay. 17, maling pagpapasya ng mga kasosyo sa negosyo. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nabigo ang mga negosyo ay ito. Kapag nagpo-promote ng mga personal na serbisyo, mahalagang pumili ng employer na magbibigay inspirasyon at matalino at matagumpay din ginagaya natin ang mga taong pinakakapartner natin. Pumili ng employer na maaari mong matutunan. 18, pagkakatangi at pamahin. Ang kakaibang paniwala ay isang istruktura ng pangamba. Nagpapakita rin ito ng kamangmangan. Ang mga lalaking nagtagumpay ay pinananatiling bukas ang kanilang isipan at walang anumang takot. 19, maling pagpili ng lokasyon. Ang isang tao ay hindi maaaring maging matagumpay sa isang karera na hindi niya tinatamasa. Ang pagpili ng isang trabaho kung saan maaari kang ganap na mangako
ay ang pinakamahalagang hakbang sa marketing ng mga personal na serbisyo. 20. Kawalan ng sentralisasyon ng pagsusumikap. Ang Jack of all trades ay bihirang magaling sa anumang lugar. Ituon ang lahat ng iyong pagsisikap sa isang tiyak na layunin. 21. Ang ugali ng paggastos ng walang diskriminasyon. Ang taong hindi gumagastos ay hindi makakagawa ng maayos dahil lagi siyang natatakot sa kahirapan. Sa pamamagitan ng paglalaan ng isang tiyak na halaga ng iyong kita, maaari mong itatag ang gawain ng sistematikong pag-iimpok. Kapag nakikipag-usap sa pagbebenta ng mga personal na serbisyo, ang pagkakaroon ng pera sa bangko ay nagbibigay ng isang napaka-secure na pundasyon para sa lakas ng loob. Kung wala kang pera, kailangan mong kunin ang makukuha mo at ikalulugod mo. 22. Malayo sa sigas ang isa, ay hindi maaaring mapanghikayat ng walang sigasig. Gayon din, ang enerhiya ay nakakahawa, at ang individual na ay ito, inalagaan, ay sa pangkalahatan ay nag-aanyaya sa anumang pagtitipon. 23. Intolerance. Ang individual na may shot, MMD sa alinman. Ang paksa ay paminsan-minsan lamang ay nangunguna. Ang makitid na pag-iisip ay nagpapahiwatig na ang isa ay huminto. Pagkuha ng impormasyon. Relihiyoso, lahi, at pampulitikang pagkakaiba ng opinyon ay ang pinaka-nakapipinsalang anyo ng hindi pagpaparaan. 24. Intemperance. Ang pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik ay ang tatlong anyo ng kawalan ng pagpipigil na may pinakamalaking negatibong kahihinatnan. Ang tagumpay ay tiyak na mapapahamak kung magpapakasawa ka sa alinman sa mga ito ng labis. 25. Pagkabigong tumulong sa iba. Dahil sa kasalanang ito, mas maraming tao ang nawalan ng trabaho at malalaking oportunidad kaysa sa lahat ng iba pang dahilan kung pinagsama-sama. Ito ay isang pagkukulang na walang mahusay na kaalamang espesyalista sa pananalapi o pioneer ang magtitiis. 26. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan na hindi nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang tao. Mga anak ng mayayamang lalaki at iba pang nagmamana ng pera na hindi nila kinikita. Ang kapangyarihang nasa pag-aari ng isang hindi nakakuha nito, hakbang-hakbang, ay kadalasang nakamamatay. Para umunlad. Ang mabilis na kaunlaran ay nagdudulot ng mas malaking banta kaysa sa kahirapan. 27. Kawalan ng katotohanan. Hindi mapapalitan ang katapatan. Posibleng maging hindi tapat sa loob ng maikling panahon dahil sa mga pangyayari kung saan ang isa ay walang kontrol nang hindi nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Ngunit ang taong hindi tapat sa pamamagitan ng pagpili ay walang pag-asa. Ang kanyang mga gawa ay maaabutan siya sa kalaunan na masisira sa kanya ang kanyang reputasyon at posibleng maging ang kanyang kalayaan. 28. Pagmamalaki at kawalan. Ang mga katangiang ito ay mga pulang bandila na nagbabala sa iba na lumayo. Hindi nila makakamit ang tagumpay. 29. Sa halip na mag-isip, manghula. Napakaraming tao. Labis-labis na malayo o matamlay upang makakuha ng mga realidad na dapat pag-iisip. Tiyak. Mas gusto nilang kumilos ayon sa mga opinyon na batay sa hula o instinct. 30. Zero capital. Kung walang sapat na reserbang puhunan para makuha ang pagkabigla ng kanilang mga pagkakamali at dalhin ang mga ito hanggang sa magkaroon sila ng reputasyon, ito ay isang karaniwang dahilan ng pagkabigo sa mga unang beses na may-ari ng negosyo. 31. Mangyaring ilista ang anumang partikular na dahilan para sa iyong pagkabigo na wala sa naunang listahan sa ilalim ng heading na ito. Ang 30 makabuluhang dahilan para sa pagkabigo ay sinusubaybayan ang isang paglalarawan ng kasawian ng buhay na nakukuha para sa mahalagang bawat individual na nahuhulog. Kung maaari kang makakuha ng isang taong lubos na nakakakilala sa iyo na sumama sa iyo sa listahang ito at tulungan kang suriin ang iyong sarili batay sa 30 dahilan ng pagkabigo, ito ay makakatulong. Maaari kang makinabang sa pagsubok nito ng mag-isa. Karamihan sa mga tao ay hindi nakikita ang kanilang sarili sa mga tuntunin ng iba. Baka hindi mo kayanin. Ang kasabihang lalaki, kilalanin mo ang iyong sarili, ay isa sa pinakamatanda. Kung gusto mong magbenta ng mabuti, kailangan mong malaman kung ano ang mga ito.
katulad ay totoo kapag nagbebenta ng mga individual na serbisyo. Dapat mong malaman ang lahat ng iyong mga kahinaan upang maaari mong ayusin ang mga ito o alisin ang lahat ng ito. Dapat mong malaman ang iyong lakas upang mabigyang diin mo ito kapag nagpo-promote ng iyong mga serbisyo. Maaari mong kilalanin ang iyong sarili gaya noon sa pamamagitan ng eksaktong pagsusuri. Isang binata na nag-apply para sa isang posisyon sa isang kilalang manager ng negosyo ang nagpakita ng kahangalan ng kawalang alam sa sarili. Bago nagtanong ang manager tungkol sa kanyang inaasahang sweldo, nakagawa na siya ng napakagandang impresyon. Tumugon siya na wala siyang tiyak na layunin, walang nakapirming kabuuan sa isip. Pagkatapos nito, sinabi ng manager, babayaran namin ang lahat ng halaga mo, at susubukan ka namin sa loob ng 1 linggo. Hindi ko ito aaminin, sagot ng kandidato, sa liwanag ng katotohanan na ako nga. Pagkuha ng higit pa dyan kung saan ako kasalukuyan. Ginamit. Siguraduhin mo na higit ka sa natatanggap mo ngayon, bago ka pa magsisimula ng negotiation, para sa repaired salary sa iyong kasalukuyang trabaho o pagkatapos mo makahanap ng bagong trabaho. Isang bagay ang pagnanais ng pera, lahat ng tao ay naghahangad ng higit pa nito, ngunit iba pa ang maging mas sulit dito. Maraming tao ang nalilito sa kanilang gusto sa kanilang duwes. Ang iyong worth ay walang kinalaman sa iyong pinansyal na pangangailangan o kagustuhan. Ang iyong kakayahang maglingkod sa iba sa isang kapaki-pakinabang na paraan o para magawa ito ng iba ay ang tanging bagay na tunay na tumutukoy sa iyong halaga. Kumuha ng inventaryo ng iyong sarili 28 mga tanong na dapat mong sagutin upang epektibong maibenta ang mga personal na serbisyo. Ang taunang pagsusuri sa sarili at inventaryo sa merchandising ay mahalaga. Bukod pa rito, ang taunang pagsusuri ay dapat magbunyag ng pagbaba sa mga pagkakamali at pagtaas ng mga paglabag. Sa buhay, ang isang tao ay maaaring sumulong, huminto, o tumalikod. Ang item ng isang tao ay dapat, malinaw naman, upang pumunta para dito. Taunang pagsusuri sa sarili. Malalaman kung ang pagsulong ay nagawa, at sa kondisyon na ito ay totoo, magkano. Ipapakita rin ito ang anumang mga aksyong ginawa pabalik. Kahit na mabagal ang pag-unlad, ang epektibong marketing ng mga personal na serbisyo ay nangangailangan ng pag-unlad. Sa katapusan ng bawat taon, dapat mong isagawa ang iyong taunang pagsusuri sa sarili upang maisama mo ang anumang mga iminungkahing pagpapahusay sa iyong mga resolusyon sa bagong taon. Kunin ang inventaryo na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili ng mga sumusunod na tanong at pag-verify ng iyong mga tugon sa tulong ng isang taong hindi hahayaang lokohin ang iyong sarili tungkol sa kanilang katumpakan. Talatanungan para sa pagsusuri sa sarili ng personal na inventaryo, nagawa ko na ba ang layunin na itinakda ko para sa aking sarili para sa taong ito? Dapat kang tumuon sa pagkamit ng isang tiyak na taunang layunin bilang bahagi ng iyong pangunahing layunin sa buhay. 2. Nagagawa ko bang magbigay ng serbisyo ng pinakamataas na posibleng kalidad o maaari ko bang mapabuti ang anumang aspeto ng serbisyong ito? 3. Naihatid ko ba ang pangangasiwa sa pinakamabuting naiisip na halaga? Kung saan ako ay angkop? 4. Ang aking pag-uugali ba ay palaging naaayon sa pagkakaisa at pagtutulungan? 5. Pinahintulutan ko ba ang aking gawain sa pagpapaliban na hadlangan ang aking pagiging produktibo, at kung gayon, sa anong mga paraan? 6. Nagbago ba ang aking mga personal na katangian, at kung gayon, paano? 7. Naging patuloy ba ako sa pagsasagawa ng aking mga plano hanggang sa matapos? 8. Palagi ba akong nakakarating sa mga desisyon kaagad at tiyak? 9. Pinayagan ko ba ang alinman sa kahit isa sa 6 na mahahalagang pangamba? Tanggihan ang aking pagiging epektibo. 1-0, sa tingin mo ba ako ay naging sobrang pag-iingat o undercautious? 11, naging kaaya-aya o negatibo ba ang aking relasyon sa mga katrabaho? Kung ito ay hindi ka nais-nais, ito ba ay ganap o bahagyang kasalanan ko? 12, dahil sa kakulangan sa konsentrasyon, nasayang ba ang alinman sa aking lakas? 13, naging mapagparaya at bukas ba ako sa lahat ng paksa? 14 na, paano ko masasabi na napabuti ko ang aking kakayahang tumulong sa iba? 15, ako ba ay hindi napigilan sa alinman sa aking mga hilig?
16 na nagpahayag ba ako ng egotismo sa anumang paraan, sa publiko man o pribado? 17 Ang pangunguna ko ba sa aking mga kasosyo ay may layuning pangwakas na mayroon ito? Nag-initiate sila na regard me. 18 Na itatag ang aking mga pananaw at mga pagpipilian sa misteryo o katumpakan ng pagsisiyasat at pag-iisip. 19 Sinunod ko ba ang hilig sa pagpaplano ng aking oras, mga gastos, at ang aking sweldo, at naging katamtaman ba ako sa mga plano sa paggastos na ito? 20 Gaano katagal ako nag-alay sa unfruitful exertion na maaari kong matamasa gamit ang lahat ng mas malamang na benepisyo? 21 Paano ko muling maibabudget ang aking oras at mababago ang aking gawain upang makapagtrabaho ako ng mas mahusay sa taong ito? 22 May nagawa ba ako na hindi naaayon sa aking konsensya? 23 Ano ang mga paraan na nalampasan ko ang aking kabayaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit at mas mahusay na serbisyo? 24 Nagsagawa ba ako ng hindi patas sa sinuman, at kung gayon, paano? 25 Magiging masaya ba ako sa aking pagbili kung binili ko ang sarili kong mga serbisyo para sa taon? 26 Nasa tamang kabuhayan ba ako, at kung hindi, anong pagkakaiba ang maidudulot nito? 27 Nasisiyahan ba ang taong bumili ng aking mga serbisyo sa aking trabaho, at kung hindi, bakit hindi? 28 Paano ko kasalukuyang nire-rate ang aking pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo ng tagumpay? Gawin ang rating na ito ng makatwiran at matapat at ipasuri ito sa pamamagitan ng isang tao na sapat na matapang upang tiyak na maisakatuparan ito. Handa ka na ngayong bumuo ng isang praktikal na diskarte para sa marketing ng iyong mga personal na mga serbisyo pagkatapos basahin at makuha ang impormasyong ipinakita sa kabanatang ito. Ang isang sapat na paglalarawan ng bawat prinsipyo na kinakailangan para sa pagpaplano ng pagbebenta ng mga personal na serbisyo, kabilang ang pinakamahalagang katangian ng pamumuno, ay matatagpuan sa kabanatang ito. Ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkabigo sa pamumuno, isang paglalarawan ng mga lugar kung saan umiiral ang mga pagkakataon sa pamumuno, ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nabigo ang mga tao sa buhay, pati na rin ang mga mahahalagang tanong na dapat gamitin sa pagsusuri sa sarili. Ang komprehensibo at malalim na pagtatanghal ng tumpak na impormasyon na ito ay isinama dahil ang lahat na kailangang magsimula sa marketing ng mga personal na serbisyo ay kakailanganin ito. Dahil ang mga nawalan ng kapalaran at ang mga nagsisimula pa lamang na kumita ng pera ay walang iba kundi mga personal na serbisyong maiaalok kapalit ng kayamanan, napakahalaga na mayroon sila ng praktikal na impormasyon na kailangan nila upang mag-market ng mga serbisyo sa kanilang buong potensyal. Ang sinumang gustong maging pinuno sa anumang larangan ay makikinabang ng malaki sa impormasyon sa kabanatang ito. Ito ay magiging lalo na sumusuporta sa mga umaasang ipakita ang kanilang mga administrasyon bilang negosyo o moderno. Mga pinuno. Makatutulong ang pagbebenta ng sariling mga serbisyo at maging mas analytical at magagawang husgahan ang mga tao kung ganap na maunawaan at mauunawaan ng isang tao ang impormasyong ipinakita dito. Ang mga direktor ng tauhan, tagapamahala ng trabaho, at iba pang mga ehekutibo na namamahala sa pagpili ng empleyado at kahusayan ng organisasyon ay makikinabang ng malaki mula sa impormasyong ito. Isulat ang iyong mga sagot sa 28 tanong sa pagsusuri sa sarili kung mayroon kang anumang mga pagdududa tungkol sa pahayag na ito. Kahit na hindi mo pinag-aalinlanganan ang katotohanan ng pahayag, maaaring ito ay parehong kawili-wili at kumikita. Saan at paano maaaring subaybayan ng isa ang mga kamangha-manghang bukas na pinto? Sa pinagsama-samang kayamanan. Dahil naimbestigahan namin ang mga pamantayan kung saan maaaring maging kayamanan. Pinagsama-sama, karaniwan naming nagtatanong, saan maaaring makita ng isang tao na mahusay? Mga pagkakataong mailapat ang mga pamantayang ito, mahusay, tingnan natin. At saka, tingnan kung ano ang inaalok ng Use of America sa individual na paghabol. Kayamanan, pambihira man o maliit. Ano man, alalahanin nating lahat na tayo ay nakatira sa isang bansa.
kung saan pinahahalagahan ng bawat tapat na residente ang pagkakataon ng pag-iisip at pagkakataon ng gawang walang kapantay saan mang lugar sa planeta. Ang karamihan sa atin ay hindi kailanman isinasaalang-alang ang mga benepisyo ng kalayaang ito. Hindi namin kailanman inihambing ang aming walang limitasyong kalayaan sa ibang mga bansa. Dito mayroon tayong pagkakataon ng pag-iisip, pagkakataon sa pagpapasya at kaligayahan tungkol sa pag-aaral, pagkakataon sa relihiyon, pagkakataon sa mga isyu sa pambatasan. Pagkakataon sa pagpapasya ng isang negosyo, pagtawag o trabaho, pagkakataon upang tipunin at ariin ng walang pag-atake, lahat ng ari-arian. Maaari nating pagsama-samahin, pagkakataong pumili ng ating tirahan. Pagkakataon sa kasal, pagkakataon sa pamamagitan ng katumbas na pagkakataon sa lahat ng lahi. Pagkakataon ng paggalaw na nagsisimula sa isang estado pagkatapos ay sa susunod, pagkakataon sa ating desisyon ng pinagmumula ng pagkain, at pagkakataong makamit ang ginto sa buhay para sa na namin iset up ang ating sarili sa anumang kaganapan para sa administrasyon ng US. Mayroon kaming mga karagdagang paraan ng kalayaan, ngunit ang listahang ito ay tututuon sa mga pinakamahalaga na mga pagkakataon sa pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Dahil ang Estados Unidos ay ang tanging bansa na ginagarantiyahan ang isang komprehensibo at iba't ibang listahan ng mga kalayaan sa bawat mamamayan, maging sila ay katutubong ipinanganak o naturalisado, ang bentahe ng kalayaan ay mas kitang-kita. Pagkatapos, ilarawan natin ang isang bahagi ng mga kaloob na hindi natin matatakasan. Ang pagkakataon ay nasa ating mga kamay. Kunin ang tipikal na pamilyang Amerikano. Halimbawa, ibig sabihin, ang pangkat ng normal na sweldo at ibuod ang mga benepisyong makukuha ng bawat individual mula sa pamilya sa lugar na ito na kilala para sa opportunity at bounty ay pagkain. Malapit sa pagkakataon ng pag-iisip at gawa ay ang pagkain. Attire at safe house ang tatlong pangunahing pangangailangan ng buhay. Sa liwanag ng aming pangkalahatang pagkakataon ang tipikal na pamilyang Amerikano ay may accessible sa aktwal na entryway nito, ang pinakapiling determinasyon ng pagkain na mahahanap kahit saan sa planeta at sa mga gasto sa loob ng teritoryong pera nito. B. Takpan. Ang pamilyang ito ay nagbabayad ng US dollars 65.00 bawat buwan upang manirahan sa isang komportableng apartment na pinainit ng singaw, may kuryente para sa pag-ilaw, at gumagamit ng gas para sa pagluluto. Ang parehong apartment ay maaaring magkaroon ng kasing liit ng US dollars 20 oras bawat buwan sa isang mas rural na lugar ng New York City o isang mas maliit na lungsod. Ang toast na mayroon sila para sa almusal sa pagtatansya ng pagkain ay toasted sa isang murang electric toaster. Ginagamit ang electric vacuum sweeper para linisin ang apartment. Parehong may access ang banyo at kusina sa parehong mainit at malamig na tubig sa lahat ng oras. Pinapanatili ng refrigerator na pinapagana ng kuryente ang pagkain. Gamit ang kuryente mula sa saksakan sa dingding, kinukulot ng asawa ang kanyang buhok, nilalabhan ang kanyang mga damit, at pinaplantsa ang mga ito ng simpleng kagamitang elektrikal. Nag-ahit ang asawa gamit ang electric shaver, at nakakakuha sila ng amusement. Mula sa kahit saan sa mundo, 24 na oras bawat araw, sa pag-aakalang kailangan nila ito, nang wala gastos, sa pamamagitan lamang ng pagpihit ng dial ng kanilang radyo. Bagamat nag-aalok ang apartment na ito ng mga karagdagang kaginhawahan, ang naunang listahan ay magbibigay ng patas na ideya ng ilan sa mga konkretong halimbawa ng kalayaang tinatamasa natin sa United States. Higit pa rito, hindi ito pang-ekonomiya o pampolitika na propaganda. Si mga damit. Kahit saan sa US, ang ginang ng ang mga kinakailangan sa normal na damit ay madaling magdamit at perpekto para sa ilalim ng US dollars 200.00 bawat taon, at ang karaniwang tao ay maaaring magbihis para sa isang bagay na halos kapareho o mas mababa. Ang tatlong mahahalagang bagay na nabanggit ay tirahan, damit, at pagkain.
Ang iba pang mga pribilehyo at pakinabang ay makukuha ng karaniwang mamamayang Amerikano kapalit ng kaunting pagsisikap, hindi hihigit sa 8 oras ng trabaho bawat araw. Kabilang dito ang karangalan ng sasakyan. Transportasyon, kung saan ang isa ay maaaring magpatuloy na kusang dumating sa maliit. Gastos. Ang seguridad ng mga karapatan sa ari-arian na tinatamasa ng karaniwang Amerikano ay walang kapantay sa buong mundo. Maaari niyang ilagay ang kanyang dagdag na pera sa isang bangko na may kaalaman na ang kanyang pamahalaan ay mapangalagaan ito at mabayaran siya kung sakaling mabigo ang bangko. Ang isang mamamayan ng Estados Unidos ay hindi nangangailangan ng pasaporte o pahintulot na lumipat sa pagitan ng mga estado. Maaari siyang umalis anumang oras at bumalik kung kailan niya gusto. Bukod pa rito, kung pinahihintulutan ito ng kanyang pananalapi, maaari siyang maglakbay sa pamamagitan ng tren, pribadong sasakyan, bus, eroplano o barko. Ang mga tao ay hindi maaaring maglakbay ng malaya at mura sa Germany, Russia, Italy, at sa karamihan ng iba pang mga bansang European at Asian. Ang himala na nagdulot ng mga pagpapalang ito madalas nating marinig na ipinapahayag ng mga politiko ang kalayaan ng Amerika kapag naghahangad sila ng mga boto, ngunit bihira silang maglaan ng oras o gumawa ng sapat na pagsisikap upang siyasatin ang kalikasan o pinagmulan ng kalayaan na ito. May pribilehiyo akong pumasok sa isang tapat na pagsusuri sa misteryoso, abstract, at lubos na hindi naunawaan na may na nagbibigay sa bawat mamamayan ng Amerika ng higit na mga pagpapala, mga pagkakataong mag-ipon ng kayamanan, at kalayaan ng lahat ng uri kaysa sa anumang iba pang bansa. Wala akong palakol na dapat gilingin, walang sama ng loob na maipahayag, at walang lihim na motibo na dapat gawin. Dahil pamilyar ako sa marami sa mga individual na nag-organisa ng kapangyarihang iyon, at marami sa mga kasalukuyang namamahala sa pagpapanatili nito, at dahil kilala ko sila ng higit sa kapat ng isang siglo, may karapatan akong siyasatin ang kalikasan, at pinagmulan nitong unseen power na ito. Kapital ang mahiwagang pangalan nitong human benefactor. Ang kapital ay binubuo ng higit pa sa pera. Binubuo rin ito ng napakatalino, maayos na mga grupo ng mga lalaki na nagpaplano ng mga paraan upang magamit ng epektibo ang pera para sa kapakinabangan ng publiko at kumikita para sa kanilang sarili. Ang mga grupong ito ay binubuo ng mga scientists, educators, chemists, inventors, business analysts, men in public relations, experts sa transportasyon, accountant, abogado, doktor, at kapwa lalaki at babae na maraming alam tungkol sa lahat ng industriya at negosyo. Sa mga bagong pagpupunyagi, sila ay mga trailblazer, pioneer, at eksperimento. Binabayaran nila ang karamihan sa mga gastos na nauugnay sa gobyerno, sumusuporta sa mga pampublikong paaralan, kolehiyo, at ospital, gumagawa ng mga ligtas na kalsada, naglalathala ng mga pahayagan, at nag-aalaga ng maraming detalye na kinakailangan para sa pag-unlad ng tao. Sa madaling salita, ang mga kapitalista ang utak ng sibilisasyon dahil sila ang nagbibigay ng buong tela ng edukasyon, kaliwanagan, at pag-unlad ng tao. Ang pera na walang katalinuhan ay palaging mapanganib. Ito ang pinakamahalagang sangkap ng sibilisasyon kapag ginamit ng tama. Kung ang organisadong kapital ay hindi nagbigay ng makinarya, barko, railes, at napakalaking hukbo ng mga sinanay na tauhan upang patakbuhin ang mga ito, ang diretsong almusal na inilarawan dito ay hindi sana naihatid sa pamilya ng New York para sa 1 sentimos bawat isa o sa alinmang iba pa. Presyo. Subukang isipin ang iyong sarili na nabibigatan sa responsibilidad ng pagkolekta ng inilarawan na simpleng almusal at paghahatid nito sa pamilya ng New York City nang walang tulong ng organisadong kapital upang maunawaan ang kahalagahan ng organisadong kapital. Kailangan mong maglakbay sa China o India, parehong napakalayo mula sa Amerika, upang matustusan ang tsa. Bago gumawa ng round trip, medyo pagod ka maliban kung ikaw ay isang mahusay na manlalangoy. Haharapin mo rin ang isa pang balakid sa puntong iyon. Kahit na mayroon kang pisikal na tibay upang lumangoy sa karagatan, ano ang iyong gagamitin para sa pera? Kailangan mong maglakad ng mahabang panahon o isa pang mahabang paglangoy sa seksyon ng sugar beet ng utak o isa pang mahabang paglangoy sa kuba upang makuha ang asukal.
Ngunit kahit na pagkatapos, maaaring wala ka ng asukal sa iyong pagbabalik dahil nangangailangan ng maraming oras at pera upang gumawa ng asukal at pinuhin ito, dalhin ito sa hapag ng almusal saan man sa Estados Unidos. Madali mong maihatid ang mga itlog mula sa mga barnyards malapit sa New York City, ngunit bago mo maihatid ang 2 baso ng grapefruit juice, kailangan mong maglakad ng napakalayo papuntang Florida at pabalik. Kapag hinanap mo ang 4 na hiwa ng wheat bread, kailangan mong maglakad muli, alinman sa Kansas o isa sa iba pang mga estado na nagtatanim ng trigo. Ang undulated wheat rolls ay kailangang itapon mula sa menu, dahil hindi sila ma-access bukod sa pamamagitan ng gawain ng A. Naghanda ng samahan ng mga kalalakihan at naaangkop na hardware, lahat ng mga tumawag para sa kapital. Maaari kang lumangoy ng mabilis pababa sa South America habang nagpapahinga ka para mamitas ng ilang saging. Pagbalik mo, maaari kang maglakad ng maikling distansya papunta sa pinakamalapit na dairy farm para bumili ng mantikilya at cream. Maaari mong kolektahin ang iyong 2 nickel para sa iyong paggawa dahil handa nang kumain ng almusal ang iyong pamilya sa New York City. Parang absurda. Sa katunayan, ang pamamaraan na inilalarawan ay magiging ang pangunahing naiisip na paraan upang maihatid ang mga tuwirang bagay na ito ng pagkain. Ang core ng New York City, sa pag-aakalang wala kaming industrialistang balangkas. Mahirap isipin kung gaano karaming pera ang kakailanganin upang maitayo at mapanatili ang mga steamship at rails na ginamit upang maihatid ang simpleng almusal na iyon. Bilang karagdagan sa mga hukbo ng mga bihasang manggagawa na kinakailangan upang patakbuhin ang mga barko at tren, nagkakahalaga ito ng daan-daang milyong dolyar. Gayunpaman, ang modernong sibilisasyon sa kapitalistang Amerika ay nangangailangan ng higit pa sa transportasyon. May kailangang itanim mula sa lupa o gawin at ihanda para sa pamilihan bago mahakot ang anumang bagay. Ito ay nangangailangan ng higit pa. Napakaraming dolyar para sa hardware, boxing, showcasing, at para sa ang sahod ng milyon-milyong tao. Ang mga steamship at rails ay hindi tumalon mula sa lupa at kakayahan dahil dito. Sa pamamagitan ng trabaho, talino, at mga kasanayan sa organisasyon ng mga taong may imahinasyon, pananampalataya, sigasig, determinasyon, at pagtitiyaga, tumugon sila sa tawag ng sibilisasyon. Ang mga lalaking ito ay kilala bilang mga negosyante. Sila ay udyok ng pananabik na magtipon-tipon, magtayo, magsagawa, magbigay ng tulong, makakuha ng mga benepisyo at magkamal ng kayamanan. Inilalagay din nila ang kanilang sarili sa paraan ng malaking kayamanan dahil nagbibigay sila ng serbisyo, kung wala ito ay walang mga lungsod. Idaragdag ko na ang mga kapitalistang ito ay ang mga taong narinig ng karamihan sa atin na magsalita mula sa kanilang mga soapbox upang mapanatiling malinaw at simple ang record. Sila ay katulad ng mga tao kung kanino mga ekstremista. Ang mga mandurumog, hindi mapagkakatiwalaang mambabatas at sumasali sa mga work pioneer ay tinutukoy bilang ang walang awa na interes o money road. Hindi ko sinusubukang isulong o laban sa anumang partikular na grupo ng mga lalaki o sistema ng ekonomiya. Kapag tinutukoy ko ang paghugpong sa mga pinuno ng manggagawa, hindi ko sinusubukang kondenahin ang kolektibong pakikipagkasundo o sinusubukan kong pawalang sala ang lahat ng mga kapitalista. Ang pinakamaasahang pilosopiya kung saan ang mga individual ay maaaring makaipon ng kayamanan sa anumang halaga na kanilang naisin ay iniharap sa aklat na ito. Isang layunin kung saan ako ay matapat na nakatuon sa loob ng isang kapat ng isang siglo. Sinuri ko dito ang mga benepisyong pinansyal ng libreng negosyo. Balangkas para sa 2 magkakapatong na pagganyak sa likod ng paglitaw. Isa na ang sinumang gustong yumaman ay dapat na maunawaan at umangkop sa sistemang kumokontrol sa lahat ng kapalaran, malaki man o maliit, at 2. Upang ipakita ang kabaligtaran ng kwento mula sa mga politiko at demagoge na sadyang nagpapalabo sa mga isyong ibinabangon nila sa pamamagitan ng pagtrato ng organisado. Kapital na parang nakakalason. Tayong mga nag-aangkin ng karapatang tamasahin ang mga pagpapala ng kalayaan at pagkakataon,
na naghahangad na mag-ipon ng kayamanan dito, ay maaari ring magkaroon ng kamalayan na alinman sa kayamanan o pagkakataon ay hindi makukuha sa atin kung ang organized capital ay hindi napatunayan. Naisip ang mga benepisyong ito. Ang bansang ito ay isang kapitalistang bansa na binuo sa pamamagitan ng paggamit ng kapital. Sa loob ng mahigit 20 taon, ito ay isang sa ilang antas na kilala at nagkakaroon ng interes para sa mga revolusyonaryo, sakim na mambabatas, mandurumog, makulit. Mga payunir sa trabaho at ngayon at muli ay mahigpit na mga payunir na hahabulin. Money Road, The Cash Transformers, at napakalaking negosyo. Sa panahon ng depresyon sa negosyo, nasaksihan namin ang hindi kapanipaniwalang tanawin ng matataas na opisyal ng gobyerno na nakalinya sa mga mababang antas ng politiko at mga lider ng manggagawa na may hayagang nakasaad na layunin na pigilan ang sistema na ginawa ang Industrial America na pinakamayamang bansa sa mundo. Ang pagsasanay na ito ay naging napakalawak. Ang lineup ay napakalawak at maayos na pinahaba nito ang pinakamasamang depresyon sa Amerika kailanman. Dahil ang mga trabahong iyon ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa industrial at kapitalistang sistema na nagsisilbing pundasyon ng bansa, ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong tao sa kanilang mga trabaho. Isang partikular na uri ng lider ng paggawa ang nakipagsanib puwersa sa mga politiko at nag-alok na ihatid ang mga botante kapalit ng batas na idinisenyo upang payagan ang mga lalaki na mag-alis ng yaman sa industri sa pamamagitan ng organisado na puwersa ng mga numero, kaysa sa mas mabuting paraan ng pagbibigay ng isang patas na araw ng trabaho para sa isang patas. Araw na sweldo sa panahon ng hindi pangkaraniwang alyansang ito ng mga opisyal ng gobyerno at mga individual na naghahanap sa sarili na nagtatangkang kumita sa pamamagitan ng pagdedeklara ng bukas na panahon sa sistema ng industriya ng Amerika. Napakaraming tao pa rin sa buong bansa. Lumahok sa kilalang aktibidad sa paglilibang na ito ng pagtatangka na makakuha ng hindi nagbibigay. Ang ilan sa kanila ay sumali sa mga unyon ng manggagawa at naglulobi para sa mas maikling oras ng trabaho at mas mataas na sweldo. Ang ilang mga tao ay hindi nag-abala sa pagpunta sa trabaho. Humihingi sila ng lunas sa gobyerno at tinatanggap nila ito. Ang kanilang konsepto ng kanilang mga karapatan sa kalayaan ay ipinakita sa New York City, kung saan ang isang grupo ng mga benepisyaryo ng relief ay nagsampa ng marahas na reklamo sa postmaster matapos silang gisingin ng mga postmen ng 7:30 ng umaga upang maghatid ng mga tseke ng tulong ng gobyerno. Iginiit nila na ang oras ng paghahatid ay itakda sa 10 oras dahil ito ay isang libreng bansa kung saan bawat lalaki ay maaaring mag-isip kaya ng kaya, kung saan halos lahat ay maaaring mamuhay ng may kaunting pagsisikap, kung saan marami ang mabubuhay ng maayos nang hindi gumagawa ng anumang trabaho. Kung isa ka sa mga naniniwala na ang kayamanan ay maaaring maipon sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng mga lalaki na nag-aayos ng kanilang mga sarili sa mga grupo at humihingi ng mas bayad para sa mas kaunting serbisyo, kung isa ka sa mga humihiling ng tulong sa gobyerno nang walang kaguluhan sa umaga kapag naihatid ang pera sa iyo, kung isa ka sa mga iyon. Gayunpaman, dapat mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa kalayaang ito, na kung saan marami ang nagyayabang ngunit kakaunti ang nakaunawa. Hindi ito nagdudulot at hindi makapagdadala ng kayamanan ng walang pagsisikap, gaano man ito kadakila, gaano kalayo ang naabot nito, o gaano karaming mga pribilehiyo ang inaalok nito. Ang paglilingkod sa iba na nangangailangan ay ang tanging maasahang diskarte para sa pagkakaroon ng kayamanan at legal na panghawakan ito. Ang mga lalaki ay hindi kailanman legal na nakakuha ng kayamanan sa pamamagitan ng simpleng puwersa ng mga numero o ng hindi nakakatanggap ng katumbas na halaga sa ilang paraan. May patnubay na kilala bilang batas ng mga usapin sa pananalapi. Ito ay lampas sa isang hypothesis. Walang sinuman ang maaaring lumabag sa batas na ito. Alalahaning mabuti ang pangalan ng prinsipyo dahil ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng politiko at makinang pampolitika. Ito ay labis na labis sa kontrol ng lahat ng mga trade guild. Ang mga racketeer at nagpapakilalang mga pinuno sa anumang larangan ay hindi maaaring maimpluwensyahan o suhulan ito.
Bukod pa rito, may perpekto na sistema ng bookkeeping ito at nakakakita ng lahat na nagbibigay daan dito na tumpak na maitala ang mga transaksyon ng bawat individual sa negosyong sinusubukang makuha ng hindi nagbibigay. Sa ilang mga punto o iba pa, darating ang mga tagasuri nito. Sa paligid, siya sa atin ang mga talaan ng mga tao na parehong hindi kapanipaniwala at maliit at humiling ng bookkeeping. Ang isang pangkat ng mga kalalakihan na nakakaunawa, gumagalang, at umaangkop sa makapangyarihang batas ng economics na ito ay kinakatawan ng Wall Street, big business, capital predatory interests, o alinmang pangalan ang pipiliin mong ibigay sa sistemang nagbigay sa atin ng kalayaang Amerikano. Ang paggalang sa batas ay mahalaga sa kanilang kaligtasan sa pananalapi. Tinatangkilik ng karamihan ng mga Amerikano ang bansang ito at ang kapitalistang sistema nito. Kailangan kong aminin na wala akong alam na isang mas mahusay na bansa na may mas maraming pagkakataon para sa akumulasyon ng yaman. Ayon sa kanilang mga demonstrasyon. Gayon din mga gawa, may ilan sa bansang ito na magagawa ng wala ito. Naturally, iyon ang kanilang pribilehiyo, may opsyon silang umalis sa bansang ito kung hindi nila gusto ang kapitalistang sistema nito, ang walang katapusang mga pagkakataon, o pareho. Kung hindi ka masyadong mapili, palaging may ibang mga bansa, tulad ng Germany, Russia, at Italy, kung saan maaari mong subukan ang iyong kamay sa kalayaan at pag-iipon ng kayamanan. Ang bawat tapat na tao ay nangangailangan ng kalayaan at pagkakataong makaipon ng yaman na inaalok ng Amerika. Kapag nagsasagawa ng game hunt, pupunta ka sa mga lugar kung saan maraming laro. Ang parehong alituntunin ay natural na naaangkop sa paghahanap ng kayamanan. Kung ito ay kayamanan na iyong hinahanap, huwag ipagwalang bahala ang mga potensyal na resulta nito. Isang bansa na ang mga residente ay mayaman sa isang lawak na ang mga kababaihan, nag-iisa, ay gumugugol sa hilaga ng $200 milyong taon-taon para sa lipsticks, rouge at beauty care products. Kung ikaw ay naghahanap ng kayamanan, dapat mong muling isaalang-alang bago tangkaing sirain ang kapitalistang sistema ng isang bansa na ang mga mamamayan ay gumagastos ng mahigit $50 milyong taon-taon sa mga greeting cards upang ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang kalayaan. Kung gusto mo ng pera, maingat na isaalang-alang ang isang bansa na gumagastos ng daan-daang milyong dolyar kada taon sa mga sigarilyo, na ang karamihan ng pera ay mapupunta sa 4 na malalaking kumpanya lamang na nagbibigay ng kawalang interes at tahimik na nerbiyos sa bansang ito. Bigyan ng isang bansa kung saan ang mga mamamayan nito ay gumagastos ng higit sa $15 milyong taon-taon para sa pribilehiyong manood ng mga pelikula at ilang karagdagang milyon sa alak, narcotics, at iba pang hindi gaanong mabisang soft drink at love water ng maraming pag-iisip. Subukang huwag magmadaling lumayo sa isang bansa kung saan ang mga individual na masigasig, kahit nasabik, ay nagbibigay ng higit sa malaking bilang ng mga dolyar bawat taon para sa football, baseball, at mga laban sa premyo. Bukod pa rito, stick ng isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay gumagastos ng higit sa $1 milyong taon-taon para sa mga safety razor blades at chewing gum. Tandaan din na simula pa lang ito ng mga pagkakataon sa pagbuo ng kayamanan na magagamit mo. Ilan lang sa mga ekstra at bagay na hindi kailangan ang nabanggit. Ngunit tandaan na ang negosyo ng paggawa, pagdadala, at pagbebenta ng ilang mga bagay na ito ay regular na gumagamit ng maraming lalaki, babae, na binabayaran ng maraming pera bawat buwan para sa kanilang trabaho at magagamit ito para sa parehong mga pangangailangan at karangyaan. Lalo na gunitain, na likod ng kalakalan na ito ng produkto at individual na mga administrasyon, ay maaaring masubaybayan ang pag-apaw ng kamanghamanghang pagkakataon upang makalikom ng kayamanan. Narito ang aming American. Ang pagkakataon ay dumarating sa gabay ng isang tao. Ikaw at ang lahat ay malayang lumahok sa anumang bahagi ng gawaing kinakailangan upang patakbuhin ang mga negosyong ito. Sa pagkakataong ang isang tao ay may walang kapantay na kakayahan, paghahanda, karanasan, maaaring isa magkamal ng yaman sa napakalaking halaga. Ang mga hindi gaanong swerte ay maaaring makaipon ng mas maliliit na halaga. Sa kaunting pagsisikap, kahit sino ay maaaring maghanap buhay. Kaya, nariyan ka.
Bago ka, ang opportunity ay nagkalat ng mga kalakal nito. Sumulong sa harap, piliin kung ano ang kailangan mo, gawin ang iyong pag-aayos, itakda ang diskarte sa paggalaw. Tapusin ang katatagan. Ang natitira ay hahawakan ng kapitalistang Amerika. Makakaasa ka dito, tinigurado ng kapitalistic Amerika na may pagkakataon ang lahat na magbigay ng serbisyong dagdag ng halaga, makakol ng yaman. Hindi itinatanggi ng system ang sinumang karapatang ito, ngunit hindi ito nangangako ng anuman ng walang kabuluhan dahil ang sistema mismo ay pinamumunuan ng hindi maiiwasang batas ng economics na hindi matagal na nagpaparaya sa pagbibigay ng hindi tumatanggap. Pinagtibay ng kalikasan ang batas pang-ekonomiya. Walang mataas na hukuman kung saan maaaring ituloy ng mga lumalabag sa regulasyong ito. Ang mga kamay ng batas. Ilabas ang 2 parusa para sa paglabag nito at tamang premyo para dito. Pagkilala ng walang sagabal o ang pagkakataon ng impedance ng sinuman. Tao. Hindi mo mababago ang batas. Ito ay napapailalim sa at isang bahagi ng parehong sistema na kumokontrol sa mga bituin, at ito ay bilang naayos gaya ng mga bituin sa langit. Maaari bang tumanggi ang isang tao na sumunod sa batas ng economics? Tiyak! Ito ay isang malayang bansa, kung saan ang lahat ng tao ay dinadala sa mundo kasama. Katumbas na mga kalayaan, kabilang ang karangalan ng pagtalikod sa batas ng mga aspetong pinansyal. Ano ang nangyayari? Bueno, walang mangyayari hanggat hindi nagsasama-sama ang maraming lalaki na may nakasaad na intensyon na labagin ang batas at kunin ang gusto nila ng may puwersa. Ang diktator, kumpleto sa maayos na firing squad at machine gun, ang susunod. Sa Estados Unidos, hindi pa tayo umabot sa puntong iyon. Gayunpaman, narinig namin ang lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa pagpapatakbo ng sistem. Marahil ay hindi na natin kailangan pang humiling ng personal na kaalaman sa gayong nakakatakot na katotohanan. Malamang na mas gugustuhin nating panatilihin ang ating mga karapatan sa malayang pananalita, malayang gawa, at libreng serbisyo kapalit ng kayamanan. Ang pagsasanay ng mga otoridad ng gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa mga lalaki at mga kababaihan ang karangalan ng pag-atake sa pampublikong deposito bilang isang trade-off para sa mga boto. Kung minsan ay nagdudulot ng lahi sa politika, ngunit habang sinusundan ng gabi ang araw, ang huling resulta dumarating, kapag ang bawat sentimo na ginastos ng hindi wasto ay dapat bayaran ng interes na pinagsama-sama sa interes. Maging hanggang sa 3 at 4 na salinlahi, ay pasanin ang pasanin ng pagbabayad sa mga nagnanakaw kung hindi sila kinakailangang gawin ito. Hindi mabayaran ang utang.